Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Mahirap magtiwala sa panahon ngayon, lalo na kung hindi mo naman lubusang kilala ang isang tao. Meron kasing ipinanganak na maamo ang mukha, pero singsahol naman ang buaya ang pag-uugali. Ikaw, minsan ka na bang nagkamali ng taong pinagkatiwalaan? Dear Mama Ganda, don't talk to strangers. Bata pa lamang tayo, ito na ang palaging bilin sa atin ng mga matatanda. Pero nang ako naman ang tumanda, nakaugalian ko nang makipag-usap sa mga estranghero na nakikita kong naghihirap sa buhay. Ang hindi ko alam, pwedeng iyon pa pala ang makapagpadala sa akin sa kapahamakan. Magandang umaga po sa iyo, Mama Ganda, at sa lahat ng ating mga kabarangay na nakikinig ng Radyo Nobela sa mga oras na ito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Josie, 47 years old at isang mananahi. Matagal ko nang libangan ang pakikinig ng radyo. Matagal ko na rin gustong sumulat sa inyo. Nag-ipon po talaga ako ng lakas ng loob para masimulan at magawa ko itong sulat. At sana maikwento ko ng maayos ang mga pangyayari sa aking buhay. Meron nga pala akong asawa. Noel ang pangalan niya at meron kaming anak na si Arian. Sa isang ahensya ng gobyerno nagtatrabaho ang asawa ko. At dahil pareho kaming may trabaho na mag-asawa, hindi po kami naghihikahos sa buhay. At maayos naming naibibigay ang pangangailangan ng aming anak. Ako po si Josie at ito ang aking sulat. Mano po, Mama? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Akin na po yung bag nyo. Ako na po maglalagay dito sa may tabi ng sofa. Eto anak ko. Salamat. Nandiyan ka na pala, Josie. Sakto lang ang dating mo kasi nakahain na dito sa lamesa ang hapunan natin. Naabutan mo pang mainit tong kanin at ulam natin ngayon. Wow! Sinong nagluto? Mukhang masarap ang ulam natin Kami po ni Papa. Tinulungan ko po siya sa paghihiwa ng mga gulay pati na rin po sa pagluluto. Naku! Dalaga na talaga tong anak ko at nag-aaral ng magluto. Mabuti na lang pala hindi ako na-traffic pa uwi dito sa bahay. Kagaya nga po ng sabi niyo ni Papa, hindi sa lahat ng oras pwede ko kayong makasama. Kaya dapat, alam ko rin kung paano alagaan ang sarili ko, pati na rin po kayo. At ngayon pa lang pinag-aaralan ko na talagang maging responsable sa buhay, Mama. Gusto ko kasi talagang makabawi sa lahat ng pag-aalaga niyo sa akin ni Papa. Ang dami mo namang sinabi, anak. Alam naman namin na gusto mo lang magpadagdag ng baon kaya masipag ka ngayon sa mga gawaing bahay. Grabe si Papa. Hindi naman po. Pero, baka pwedeng humingi ng extra allowance bukas? May event po kasi kami sa school kaya sigurado na marami kaming gagastusin doon. Ayan na nga ba ang sinasabi ko. Kaya napakasipag mo kanina dahil dyan sa hihingin mo sa amin ng mama mo. O siya, ako nang bahala sa baon mo dahil tinulungan mo ako magluto kanina. Yay! Thank you po, Papa! Akala ko naman nagsisipag ka na talaga sa mga gawaing bahay, Arian. Parang hindi mo naman kilala ang anak natin. Masipag lang yan kapag may hihingin sa atin. Bakit nga pala medyo ginabi ka na ng uwi ngayon? Konti lang kasi kaming pumunta kanina dun sa outreach program na para sa mga pamilyang walang maayos na tahanan. Kaya ayon, hindi kaagad ako nakaalis dahil gusto kong masigurado na lahat sila may makukuhang pagkain at mga gamit.
Narinig ko kasi ang ibang kwento nila na sobrang hirap talagang manirahan sa may tabi ng kalsada o sa ilalim ng tulay. Akala ko ba ang sabi mo, marami nag-confirm doon sa group chat nyo na makakarating? Bigla silang nagkaroon ng kanya-kanyang dahilan para hindi makarating sa schedule ng outreach program namin. Kesa hindi matuloy, kami-kami na lang ang kumilos para naman matulungan yung mga bata at magulang nila. Kawawa rin talaga sila. Wala na ngang maayos na bahay. Wala pang makain. Mama, pwede po ba akong sumama sa susunod na outreach program ninyo? Gusto ko rin po kasing makatulong sa kanila lalo na sa mga bata. O sige, isasama kita kapag wala kang pasok sa school nyo. Basta mag-iingat kayo sa pupuntahan nyo ng mga outreach program. Lalo na sa mga tao na nakikilala nyo. Alam nyo naman sa panahon ngayon, mahirap na basta-basta na lang tayo nagtitiwala. Bukod sa pananahi ay busy rin po ako sa mga charity event at outreach program na pinupuntahan ko. Maawain kasi ako lalo na sa mga bata. Kaya sa mga extra na oras ko gumagawa ako ng paraan para matulungan sila. Minsan nga kahit pa oras na para sa pamilya ko ay ibinibigay ko na rin sa pagkakawang gawa para lang makatulong sa iba. Lumaki kasi ako na wala ring mga magulang. Maaga po akong naulila sa nanay at tatay ko. At pinagpasapasahan ng mga kamag-anak ko ang pag-aalaga at pag-aaral sa akin. Pero para sa akin, Mama Ganda, ito ay paraan. Ito ay paraan upang maging tulay ako. Upang ang ibang bata ay magkaroon din kahit papaano ng magandang kinabukasan. Maswerte na ako sa ganoong kalagayan. Dahil kahit paano ay may maayos pa rin akong natitirhan at nakakainan nun. Hindi katulad ng mga batang tinutulungan namin. Hindi kagaya ng mga pamilyang nasa lansangan. Wala nang makain, matirhan o matulugan man lang ng maayos. Sa totoo lamang, maswerte rin ako sa asawa at anak ko na naiintindihan nila ang ganoong gawain ko na kahit minsan nawawala na ako ng oras sa kanila. Para sa kanila, ayos lang daw. Ang mahalaga, masaya ako sa aking ginagawa at nakakatulong ako sa aming kapwa. Ayoko, nakakahiya na masyado. Okay na ako dito sa binigay mong puto sa akin. Kunin mo na rin tong siopaw. Eto hawakan mo na tong supot. Oh, sige na, kunin mo na. Pero wala pang bawas tong siopaw. Pati nga yung puto na binigay mo, wala man lang kahit isang kagat kaya nahihiya na talaga ako sa'yo eh. Wala talagang bawas yan kasi pasalubong dapat namin yan kay Papa. Pero sa'yo na lang yan, Clarice. Hala, baka naman magalit sa'yo ang papa mo. Hindi, mabait yung si Papa. Eto may juice din ako. Hindi ko pa nabubuksan to. Sa'yo na lang din para may panula ka. Ubusin mo lahat yung pagkain na binigay ko, ha? Sige, salamat Aryan ha. Kanina pa talaga ako nagugutom eh. Kaya nga nilapitan kita dito sa pwesto mo. Kasi namumutla na yung mga labi mo. Nandyan ka lang pala, Aryan. Kanina pa kita hinahanap. Malapit ko na ngang maikot tong buong palengke sa kakahanap ko sa'yo. Naku, sorry Mama. Busy po kasi kayong makipagkwentuhan dun sa binilhan nyo ng gulay. Kaya naglakad-lakad muna ako. Ayos lang naman yon, pero sa susunod, magsasabi ka. Pinag-alala mo ko. Sino ba yung kausap mo? Si Clarice po, bagong kaibigan ko. Nagtitinda po siya ng mga sampagita dito sa pwesto na to. Eto nga po, bumili ako para sa mga santo natin sa bahay. Clarice, Mama ko nga pala. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga rin sa'yo. Aryan, tara na? Punta na tayo dun sa may sakayan ng tricycle. Tapos na rin kasi ako sa mga kailangan kong bilhin dito sa palengke. Sige po, Mama. Clarice, alis na kami ha. Okay, salamat ulit dito sa pagkain, Aryan ha. Ingat kayo. Bye!
Ang tagal ko nang namamalengke dito pero parang ngayon ko lang nakita yung si Clarice. Talaga po? Kanina ko lang din po siya nakilala. Ang sabi niya, matagal na rin daw po siyang nagtitinda ng sampagita dito. Baka hindi ko lang din talaga siya napapansin. Mama, sorry po ha. Sana po hindi kayo magalit dun sa ginawa ko. Ha? At bakit naman ako magagalit, Arian? Kasi 'di ba, palagi niyo pong binibilin sa akin ni Papa na huwag makipag-usap sa mga stranger. Pero kasi hindi ko na po napigilan yung sarili ko na lumapit kay Clarice kanina. Nakita ko po kasi siyang namimilipit sa sakit ng tiyan dahil sa gutom. Kaya ayun po, binigay ko sa kanya yung mga pagkain na dapat na pasalubong natin kay Papa. Sorry po, Mama. Ano ka ba? Wala kang dapat ihingi ng sorry sa akin. Hindi po kayo galit? Siyempre hindi. Natutuwa nga ako sa'yo kasi napakabata mo pa. Pero ang pagtulong na kagad sa iba ang nasa isip mo. Mana ka talaga sa akin pagdating sa bagay na yan. Oo nga po, no? Akalain niyo yun? May namana pala ako sa inyo. Pagdating kasi sa mukha ko, halos buong mukha ni Papa yung nakopya ko. Sabi nga po nila, para daw talaga akong si Papa na ginawang babae. Ayos lang yan, anak. Kasi ikaw naman ang magandang version ng mukha ng Papa mo. Si Mama talaga, binola pa ako. Sumakay na nga po tayo ng tricycle. Kasi baka gutom na rin po si Papa sa kahihintay sa atin. Marami talaga ang nagsasabi na wala man lang nama na si Arian sa itsura ko. Mula sa maliit niyang ilong, singkit na mga mata at bilugang pisngi, lahat yun ay namana niya mula sa asawa ko, si Noel. Mukha talagang girl version ni Noel ang mukha ni Arian. Pero ganun pa man, pagdating sa ugali, ay hindi may pagkakaila na sa akin halos nakuha ni Arian ang mga katangian niya. Masinop siya sa kanyang sariling mga gamit. Masipag maglinis ng bahay at talaga namang matulungin sa kapwa niya. May ilang beses ko na siyang nakita na nakikipag-usap at nagbibigay ng pagkain na dala niya sa mga taong namamalimos o kaya mga batang nagtitinda ng candy. Nire-remind ko naman siya na palaging mag-iingat dahil sa panahon noon, kahit ngayon, maraming masasamang tao ang pwedeng manamantala sa kabaitang pinapakita ng iba. Pinangako naman niya sa akin na palagi niyang iingatan ang kanyang sarili. Sa mga pagkakataong tutulong siya sa mga taong hindi niya gaano kakilala. Barangay LS 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Makauwi na kami noon ni Arian sa bahay ay hinanap ng asawa kong si Noel ang pinabili nitong siopaw. Kinwento ng anak ko ang tungkol sa nakilala niyang si Clarice. Nagluluto na ako noon ng ulam para sa tanghalian habang nakikinig sa kanilang dalawa. Sinabi ni Arian na naawa siya kay Clarice kaya binigay niya dito ang pagkain na dapat ay para sa papa niya. Naintindihan naman kaagad iyon ng asawa ko at pinaramdam kay Arian na proud siya sa kabutihang ginawa niya sa batang iyon. Kahit naman po mamaganda, ako, naawa rin kay Clarice. Tansya ko na magkaedad sila ni Arian. Pero ang payat ng katawan ni Clarice kumpara sa aking anak. Malalim din ang eye bags at medyo madungis ang kanyang balat. Halatang ilang araw na siyang hindi naliligo. Naisip ko noon na sana ay may mga magulang pa rin siyang nakakasama na pwedeng mag-alaga sa kanya. Nang sumunod na linggo, mag-isa na lang akong namalengke dahil may kailangang asikasuhin sa school si Arian. Kaunti lang ang aking pinamalengke, kaya natapos kaagad ako. Nang papunta na ako sa may sakayan ng tricycle ay nakita ko si Clarice na namimilipit sa kanyang
sa sakit ng kanyang tiyan at nakahawak sa kanyang noo. Nilapitan ko siya noon kaya lang bigla siyang nahilo habang kausap ako. Saka ko lamang napansin na may bukol na pala siya sa kanyang noo. At dahil sa pagkataranta at pagkaawa ko, doon ko na siya iniuwi sa aming tahanan. Grabe, ma'am! Ang sarap naman po nitong adobo ninyo. Mabuti at nagustuhan mo. Pasensya ka na at konti na lang yan. Kagabi pa kasi namin ulam yan. Pero eto, may pritong isda pa rito. Salamat po, mama. Iba po talagang sarap nitong adobo ninyo eh. Walang-wala po yung kinakainan ko maduming karinderya sa palengke. Tapos ang damot pang magbigay ng sabaw ng tindera doon. Palagi tuloy ako nabibitin kapag doon ako kumakain. Eh bakit ba doon ka kumakain? Kung sa'yo na nanggagaling na madumi ang lugar na yon. Doon po kasi may pinakamurang kainan, ma'am. Ayun nga lang, mura nga, madumi naman. Ikaw talaga, nagawa mo pa rin magbiro tungkol sa bagay na yan. Pero nag-alala talaga ako sa'yo kanina, Clarice. Akala ko kung bakit bigla ka nalang muntika ng matumba habang magkausap tayo. Bakit ba may bukol dyan sa noo mo? May mga bata po kasi na nambato sa akin kanina eh. Pilit nilang inaagaw yung perang napagbentahan ko ng sampagita. Kaya ayun po, tumama sa ulo ko yung isang binato nila. Grabe talaga makapanakit ang ibang bata sa lansangan. Ay, saan ka ba nakatira, Clarice? Saka nasaan ang mga magulang mo? Taga Davao po talaga ako at ang totoo po, lumayas po ako sa bahay namin. Bakit mo naman ginawa yun? Baka nag-aalala na sa iyong mga magulang mo ngayon. Hindi po mag-aalala si nanay sa akin. Baka nga po natuwa pa yun nung makita niyang wala na ako sa bahay namin eh. Huwag mong isipin yan, Clarice. Kasi walang magulang ang matutuwa kapag hindi nila kasama ang mga anak nila. Bakit ka ba kasi umalis sa bahay niyo? Pinagtangkaan po kasi ako ng masama ng stepfather ko. May ilang beses niya na po akong muntik na pagsamantalahan. Ano? Sinubukan mo bang sabihin yan sa nanay mo? Opo, kaya lang hindi naman po siya naniwala sa akin eh. Ibigay mo nga sa akin ang address mo sa Davao at ako mismo ang kakausap sa nanay mo. Naku, wag po ma'am. Ayoko na rin po kasi ng gulo. May mga nakababatang kapatid po kasi ako sa probinsya. Alam ko na kapag nagsumbong ako sa mga pulis at nakulong yung stepfather ko, si nanay naman ang mahihirapan na alagaan yung mga kapatid ko na mag-isa siya. Hindi rin naman po natuloy ng stepfather ko yung balak niya sa akin eh. Basta, ayoko na lang po muna siyang makita. Ilang taon ka na ba, Clarice? 18 po, ma'am. Ay, isang taon lang pala ang tanda mo sa anak kong si Arian. Josie, may dala akong karne ng manok galing kina paring Anton. Ito na lang munang iluto mo mamaya. Oh, Noel. Oh, may bisita pala tayo. Siya yung kinuwento namin sa'yo nung isang linggo ni Arian. Nahilo kasi siya kanina dahil sa gutom at bukol sa noo. Kaya dinala ko muna dito sa bahay natin. Clarice, kumain ka lang dyan ha. Uhugasan ko lang sa kusina yung karne ng manok na dala ng asawa ko. Sige po, ma'am. Salamat po. Akin na yung dala mo, Noel, nang malinis at maluto ko na rin. Ito. Josie, bakit naman dito mo pa siya dinala sa bahay natin at hindi na lang sa barangay? Hinaan mo ang boses mo at baka marinig ka ng bata. Nataranta na kasi ako kanina nang bigla siyang mahilo habang kausap ko. Kaya dito na kami sa bahay dumiretso. Saka nakakaawa kasi talaga siya. Halos kaedad lang siya ng anak natin pero tingnan mo naman ang katawan. Parang may sakit sa sobrang kapayatan niya. Nandun na tayo sa nakakaawa talaga siya. Pero ang sa akin lang, hindi ka pa rin dapat basta nagtitiwala. Alam mo naman sa panahon ngayon, marami nagpapanggap na nakakaawa pero may binabalak naman pala masama. Mamaganda,
Hindi pumasok sa isip ko ang bagay na sinasabi ni Noel. Mas nangibabaw kasi sa akin noon ang awa. Doon ko muna pinatuloy sa bahay namin si Clarice. Ang sabi ko kay Noel, kukumbinsihin ko lang si Clarice na mas okay na doon siya magstay sa ibang kamag-anak niya kaysa sa lansangan. At gagawin ko yon habang nasa bahay namin siya. Sa dami ng mga nakausap kong kabataan sa outreach program namin, iisa lang halos ang dahilan kaya ayaw nilang mapunta sa DSWD o mga kamag-anak nila. Ayaw daw kasi nila ng pakiramdam na para bang nakukulong sila dahil sa mga limitadong galaw na pwede nilang magawa. Kaya kinailangan namin silang makausap ng masinsinan para makumbinse na mas okay ang buhay doon kesa sa lansangan. Isa pa, may ilang sugat din pala noon si Clarice sa ulo na nakita ko lang nang gamutin ko siya. Sinabi ko sa asawa ko na hihintayin ko lang din munang gumaling ang mga iyon bago ko siya tuluyang ihatid sa ibang kamag-anak niya kung mahahanap ko. Nang muli kong makausap si Clarice, nalaman ko pa ang ilang hirap na pinagdaanan niya. Pagkatapos niya raw kasing maglayas mula sa bahay nila, ay sumama siya sa isang kaibigan niya papunta dito sa amin. Dito sa aming lugar. Maayos naman daw sana ang pagtira rin ni Clarice doon sa kanyang tinuluyan. Muntik na rin siyang pagsamantalahan ng kuya nito. Doon lamang siya hindi naging komportable. Doon na siya nagdesisyon na sa lansangan na lang tumira kasama ng ibang kabataan na kagaya niya. Mas nakaramdam po ako ng awa. Pinahiram ko na kay Clarice ang ilang damit ng anak kong si Aryan. At sakto naman, nakakatapos lang niyang maligo at magpalit ng damit nang umuwi sa bahay ng anak ko. Tuwang-tuwa ang anak ko nang makita niya si Clarice. Dapat nga, ay sa sala ko patutulugin si Clarice kinagabihan. Pero si Aryan na mismo nagsabi na doon na lamang sa kwarto magpalipas ng gabi ang batang si Clarice. Bagay na hindi ko naman nakitaan ng negatibong pakiramdam. Bagay sa'yo yan, Clarice. Eto pa, isukat mo rin mamaya. Ang gaganda naman ng mga damit na to. Maganda talaga kasi si mama ang pumili ng mga yan para sa akin. Kaya lang hindi na kasya sa katawan ko. Ang bilis-bilis ko kasing tumaba nakakainis. Kaya mas okay na ibigay ko na lang sa'yo ang mga to. Naku, Aryan, baka naman magalit na ang mama mo sa akin. Ang dami mo ng gamit na binigay sa akin eh. Hindi magagalit yon, akong bahala. At saka siya rin na nagsabi sa akin na alisin dito sa cabinet yung mga damit na hindi ko na ginagamit. Basta, ibibigay ko sa'yo lahat ng magkakasya sa'yo. Ang bait-bait mo naman sa akin. Mabait ka rin naman. Kaya quits lang tayo. Anak, ibili mo nga ako ng suka sa tindahan kasi hindi ko pala naisama sa pinamalengke ko kahapon. Magpapaksiw kasi ako ng isda. Ako na lang po ang bibili, ma'am. Ako nang gagawa ng Clarice. Sukatin mo na lang yung mga damit na binigay ko para malaman natin kung alin pa dyan ang kasya sa'yo. Mama, akin na po yung pambili ng suka. O eto, mag-iingat ka sa daan. Sige po, Mama. Ikaw ba ang naglinis ng banyo at lababo kanina, Clarice? Opo, maaga po kasi ako nagising tsaka wala naman po akong magawa kaya nilinis ko na po muna yung mga yon. Hindi mo naman kailangang gawin yun kasi hindi ka kasambahay dito sa amin. Kaibigan ka ni Aryan kaya bisita ka namin. Nakakahiya naman po kung kakain lang po tsaka matutulog lang ako dito. Ayos lang yon kasi at least nakakapagpahinga ka ng maayos. Nag-aayos pala kayo ng mga gamit dito sa kwarto ni Aryan? Opo, sabi po kasi ni Aryan, marami po siya mga damit na hindi na nagagamit. Tumaba kasi talaga yung anak ko mula nang mag-college siya.
Ang dami nga po nitong nilabas niya mga damit, ma'am. Hindi ko na po alam kung ano yung uunahin kong isukat dito. Kung ano yung kulay na nagustuhan mo, yun ang unahin mong sukatin. Saka Clarice, wag mo na akong tawaging ma'am. Tita na lang at tito na lang din ang itawag mo sa asawa kong si Noel. Nakakahiya naman po kung yun ang itatawag ko sa inyo. Lalo na po't hindi nyo naman ako kamag-anak. Ikaw talaga? Palagi na lang yan ang sinasabi mo. Huwag ka nang mahiya sa amin. Basta ituring mo na lang din kami na pangalawang pamilya mo. Salamat po talaga, tita. Oh, bakit ka umiiyak? Hindi lang po kasi ako makapaniwala na may mabubuti pa po pala talagang tao na kagaya ninyo. Sa kalsada po kasi, palagi na lang akong sinisigawan at tinutulak ng mga taong sinusubukan kong pagbentahan ng sampagita. Wala naman po akong masamang ginagawa sa kanila. Pero grabe po yung pagtrato nila sa akin. Minsan parang hindi na po makatao. Magkakaiba kasi ang ugali natin. May iba talaga na hindi mo maintindihan kung bakit hindi maayos ang pagtrato sa ibang tao. Basta hanggat nandito ka sa bahay namin, walang makakapanakit sa'yo. Alam ko noon na matagal nang sabik si Aryan na magkaroon siya ng kapatid. Kaya lang nang maisilang ko siya ay nagkaroon naman ako ng komplikasyon sa matres. Dahilan para hindi na ulit kami magkaanak ng asawa kong si Noel. Alam din yun ni Aryan. At kahit hindi niya sabihin, ramdam ko na nalulungkot siya kasi kailanman ay hindi siya nagkaroon ng kapatid. Pero mula nang dumating sa bahay si Clarice, nakita ko ang kakaibang sigla ng anak ko. Nagkataon kasi na pabakasyon na rin noon sa school nila, kaya hindi na talaga sila mapaghiwalay na dalawa sa loob ng bahay namin. Nakita rin ni Noel ang pagbabago at pagiging masayahin ni Aryan. Kaya nakumbinsi ko, kahit papaano, manatili muna sa amin si Clarice. Hindi kasi talaga sanay si Noel na may ibang tao kaming kasama sa bahay. Kaya naiintindihan ko kapag kinakausap niya ako at tinatanong kung hanggang kailan mananatili si Clarice sa aming tahanan. Yun ang mga panahon, mga maganda, na nagtatalo sa aking isipan kung ano nga ba ang dapat gawin. In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Wala naman po akong nakitang naging problema sa pagtira ni Clarice sa aming bahay at wala rin naman po akong napansin na hindi maganda sa kanyang pag-uugali. Masipag kasi siya sa mga gawaing bahay at siya yung tipo na hindi na kailangang utusan pa ng mga kailangan niyang gawin. Minsan nagugulat na lang ako na wala na akong lalabhan dahil nalabhan na pala ni Clarice ang mga ito. Hindi siya marunong magluto ng ulam pero siya ang palaging taga-saing namin ng kanin. At pati na nga, sa aking pananahi ay tinutulungan niya rin ako. Pinag-aaralan niya ang pagsusukat at paggugupit ng tela, pati na ang iba pang bagay na pwedeng makatulong sa akin. Bukod doon, nakita ko rin kung paano niya alagaan ang anak kong si Aryan. Sinusuklehan niya ang buhok nito, inaayos ang ipit, pinag-iinit ng tubig na pampaligo at madalas din siya ang nagtitimpla ng mainit na tsokolate para dito. Kaya naman lalo akong natuwa. Dahil nakikita ko na nagkakasundo sila ng anak kong si Aryan. Si Aryan kasi, ang parang ate sa kanilang dalawa. At si Clarice naman, ang parang bunsong kapatid na nagpapaturo sa kanya.
naman ang niluluto mo, Josie? Pinakbet lang to. Namiss na kasi ng anak mo na maggulay kaya ito ang naisip ko na lutuin para sa hapunan natin mamaya. Nasaan pala si Arian at parang wala siya doon sa kwarto niya? Pumunta lang sandali sa plaza kasama si Clarice. Ano namang gagawin nila sa plaza? Ay kikitain raw kasi ni Arian yung mga kaibigan niya doon. Pinayagan ko na kasi bakasyon naman ngayon. Eh bakit sinama niya pa si Clarice? Teka, bakit parang ang dami mong tanong, Noel? Wala naman. Nagtataka lang ako kung bakit kailangan pang sumama ni Clarice sa lakad ng anak natin. Eh hindi naman niya kakilala mga kaibigan ni Arian. Kasi nga, gustong ipakilala ni Arian si Clarice sa mga kaibigan niya. Alam mo naman kung gaano nakaklose sa isa't isa ang dalawang bata na yon. Pwede namang maiwan na lang si Clarice dito sa bahay. Hindi kailangan na isama siya ni Arian sa lahat ng lakad niya. May problema ka ba kay Clarice, Noel? Wala naman, Josie. Pero iba yung tono ng pananalita mo kapag nababanggit mo ang pangalan niya. Sige na nga, aamin na ako. Josie, sa totoo lang, habang tumatagal parang hindi ko na nagugustuhan ang pagtira ni Clarice dito sa bahay natin. Bakit naman? Ewan ko ba kung bakit hindi maganang loob ko sa batang yun? Baka nga kasi hindi ka pa rin sanay na may ibang tao tayong kasama dito sa bahay. Siyempre matagal din na tayo lang ni na Arian ang nandito sa bahay. Kaya siguro hindi ka komportable na kasama natin si Clarice. Ayoko rin kasi nung pagtawag-tawag niya sa atin ng papa at mama. Ikaw ba nagsabi sa kanya na tawagin tayo ng ganon? Hindi wala akong sinabing ganyan sa kanya. Ang sabi ko lang, tita at tito na lang ang itawag niya sa atin. Kita mo na? Bigla na lang siya nagdesisyon na tawagin tayong ganon kahit hindi naman tayo mga magulang niya. Eh baka naman si Arian mismo ang nagsuggest sa kanya ng tungkol sa bagay na yon. Kahit na. Hindi pa rin ako masyadong komportable na tinatawag niya tayong mama at papa. Hindi naman natin siya anak. Kailan mo ba talaga siya balak na ihatid sa kamag-anak niya? Ang sabi mo, di ba, may nakatext ka ng tita niya? Oo, pero hindi raw pwede sa bahay nila kasi wala raw silang panggastos para kay Clarice. May isa pa akong nahanap sa Facebook na kaapelido niya. Susubukan kong kontakin this week. Basta ako nang bahala doon, kaya wag mo na lang masyadong isipin ang tungkol doon. May isa pa pala akong gustong sabihin tungkol dyan kay Clarice. Ano na naman yon? Noong isang araw kasi na pauwi na ako, nakita ko siya na may kausap na lalaki doon sa may kabilang kanto. Mukhang hindi taga rito yung lalaki sa lugar natin. Hindi ako sigurado kung kakilala ba talaga siya ni Clarice o hindi. Basta paalalahanan mo siya na huwag magpapapasok ng kahit na sino dito sa bahay. Maski dyan sa bakuran natin. Iba kasi talaga ang kutob ko. Ewan ko ba talaga, Josie? Pasensya na pero iba talagang nararamdaman ko sa batang yan eh. Napansin ko po, Mama Ganda, na bigla na lang kaming tinawag na mama at papa ni Clarice. Medyo na-weirdohan din kasi kami. Hindi ko naman sinabi sa kanya na pwede niya kaming tawagin ganun. Pero ang iniisip ko na lang, baka si Arian lang din ang nagsabi sa kanya na tawagin kami ng mama at papa. May mga oras kasi noon na tinanong sa akin ni Arian kung pwede raw ba naming maging opisyal na parte ng pamilya si Clarice. Sa maikling panahon daw, napamahal na raw siya dito. Nakaramdam daw siya ng pagmamahal mula sa isang kapatid sa katauhan ni Clarice. Sinabi ko naman kay Arian na hindi ganun kadali ang proseso na gusto niyang mangyari. Lalo na at may mga magulang pa talaga si Clarice. Naintindihan naman ito ng anak ko. Sinabi niya na ayos lang kahit hindi iyon mangyari. Basta, masaya siya na si Clarice ay nasa aming tahanan. Minsan din ay nagtataka ako kung bakit parang nahihirapan si Noel na makasundo si Clarice. Mabait at magalang naman ang batang yon. Pero mabigat pa rin ang loob ng asawa ko kay Clarice. At palagi niyang pinapaalala sa akin na asikasuhin na ang pag-contact sa mga kamag-anak ni Clarice kung nasaan man ito.
dami naman itong mga tatahiin mong kortina. Oo nga eh. Sana matapos ko ang mga yan bago dumating ang araw ng piyesta dito sa atin. Kaya mo yan. Ang bilis mo kayang manahi. At pulido palagi ang pagkakagawa mo sa mga ipinapatahi sa'yo. Kaya nga binabalik-balikan ka ng mga nagiging customer mo eh. Pinola mo pa ako dyan. Ano bang gusto mong ulam mamaya at lulutuin ko? Hindi naman ako nang bobola. At alam mo naman din na totoo yung mga sinasabi ko. O siya sige, naniniwala na ako. Salamat nga pala at sinamahan mo ko na kunin tong mga tela na to sa bahay ni na Mrs. Natividad. Malapit lang naman yung bahay nila. Medyo natagalan lang tayo kasi ang dami niya pang kinausap na tao bago niya tayo nasikaso. Ganun talaga yung si Mrs. Natividad. Nung magpatahi siya sa akin ng mga para sa sofa nila, may 1 oras din ako naghintay sa kanya. Sobrang busy kasi talaga niyang tao. Busy naman talaga ang mga politiko lalo na kapag malapit na ang eleksyon. Pero alam mo, tama ka. Mabuti na lang talaga at sinamahan kita kasi kung hindi, mag-isa ka magbibitbit ang mga ito at maglalakad pa uwi sa atin. Kung hindi mo ko sinamahan ngayon, malamang sumakay na ako ng tricycle. Nagyaya lang ako maglakad tayo para naman ma-exercise na rin tong mga binti ko. Ay, minsan nga, mag-jogging tayo ni na Aryan para naman pare-pareho tayong makapag-exercise. Maganda yung sinabi mo, Josie. Para naman makapag-banding tayong 3. Oh, bakit 3 lang? Ayaw mong isama si Clarice? Para sa akin kasi, hindi naman talaga siya parte ng pamilya. Kaya hindi siya kailangan na palaging kasama sa mga lakad nating 3. Pero nakakaawa din naman yung bata. Nandun na nga tayo sa nakakaawa talaga siya. Pero hindi naman talaga siya ulilang lubos, hindi ba? Pwede pa siyang bumalik sa nanay at mga kapatid niya. At may iba pa siyang kamag-anak na pwedeng kumupkup sa kanya. Napamahal na rin siya kay Aryan eh. Mabait naman kasi talaga ang anak natin. Kahit sino pa maging kaibigan niya, magiging malapit talaga sa kanya. Saka Josie, hindi natin responsibilidad ang Clarice na yan. Mahigit 1 buwan na siyang nasa bahay natin. Siguro naman sapat na yung kabaitang pinakita natin sa kanya para bumalik na siya sa totoong mga kamag-anak niya. Ay, o sige. Kakausapin ko na siya tungkol dyan. Pati na rin si Aryan. Sigurado kasi ako na malulungkot ang anak natin kapag umalis na si Clarice sa bahay. Mabilis naman makakapag-move on ang anak natin pag nagkataon. Kaya sigurado rin ako na maiintindihan niya yon. Oh, teka. Bakit bukas tong gate natin? Baka lumabas saglit si na Aryan kanina at nakalimutang ilak. Pero wala naman siya sinabi sa atin kanina na may lakad siya ngayon. Eh, baka bumili sila dyan sa tindahan sa labas. Alam mo naman yon, mahilig sa chichirya. Aryan, anak! Nakapagsaing ka na ba? Aryan! Nasaan ba yun? Tsaka si Clarice. Bakit hindi sila sumasagot? Mukhang tulog sa kwarto niya. Ako na lang ang pupunta doon at magsaing ka na lang kung wala pang kanin. O sige. Josie! Josie! Oh, ano yun? Pupunta ka dito sa kwarto! Bilisan mo! Bakit? Anong nangyari at sumisigaw ka? Diyos ko! Anong nangyari kay Aryan? Bakit duguan siya? Hindi ko alam! Pero may mga saksak siya! Aryan! Gumising ka! Arian! Gising, Aryan! Gising! Noel! Dali na natin siya sa ospital! Oo! Bubuhatin ko na siya! Halika na! Kailangan may sugod kagad natin sa ospital! Hindi ko na kasi maramdaman na tumitibok ang pulso niya! Huwag ka mawawala sa akin Arian! ng papa mo! Anak! Dadalhin ka namin sa ospital! Anak! Kumapit ka, anak! Kumapit ka! Halos madurog ang puso ko nang makita kong naliligo sa sarili niyang dugo ang anak kong si Aryan. Magulo ang buong kwarto niya pero hindi ko na yun pinansin pa. At sa kabila ng panlalambot ng mga tuhod ko, pinilit kong tumayo at sumunod kay Noel na buhat ang aming anak. Kaagad namin siyang sinugod sa ospital, pero kaagad siyang inanunsyo na dead on arrival ng mga doktor.
Pilit pa akong nakiusap noon sa doktor at mga nurse na muling tingnan ang anak ko. Sinabi ko sa kanila na alam kong magagawan pa nila ng paraan para mabuhay ito. Kilala ko si Aryan at alam ko kung gaano siya katapang. Sigurado ako na lumaban pa rin siya hanggang sa mga oras na yon. Pero ang mga yakap sa akin ng asawa kong si Noel ang tuluyan ang nagpalambot ng nangangatog kong mga tuhod. Natumba na ako noon pero nasalo naman niya ako kaagad. Hindi ako makapaniwala noon, Mama Ganda. Nawala na po ang pinakamamahal naming si Aryan. Ilang saglit lang ang lumipas noon may dumating na mga pulis sa ospital at nilapitan kami. Galing na raw sila sa bahay dahil may nag-report sa kanila tungkol sa nangyari sa aking anak. Tinanong nila kung sino raw ba si Clarice at kung kaano-ano namin ang batang ito. Doon po nagsimula ang investigasyon. Sinagot sila ni Noel. Kaibigan siya ni Aryan at kasalukuyang nakikituloy sa amin. Ang sumunod na sinabi ng pulis, may nakita raw silang nakasulat sa sahig ng kwarto ni Aryan. Hindi kalayuan kung saan namin siya nakita ni Noel. Clarice daw ang nakasulat sa sahig gamit ang dugo mismo ng anak kong si Aryan. At dahil walang nakita na forced entry sa bahay namin, naging person of interest nila si Clarice sa nangyaring krimen. Doon lamang din namin naalaman na magulo pala pati ang kwarto namin ni Noel. Sira ang mga drawer at basag ang salamin. Pagnanakaw ang unang nakitang motibo kung bakit yun nangyari kay Aryan. Hindi nagtagal, lumabas din ang resulta ng investigasyon na si Clarice talaga at ang boyfriend niyang si Renato ang pumatay sa anak kong si Aryan. May record na si Renato sa pulis at kinumpirma ng asawa ko na siya ang nakita ni Noel na kausap noon ni Clarice. Kaagad na nahuli si Clarice pero hindi si Renato. At hindi na nga itinanggi ni Clarice ang krimen na ginawa niya sa aking anak. Inamin niya na pinagplanuhan nila ni Renato ang pagnanakaw sa bahay namin. Pero itinanggi niya na siya ang pumatay kay Aryan. Si Renato raw ang gumawa noon. Sinabi niya pa na pinigilan niya si Renato pero hindi raw ito nakinig sa kanya. Grabe ang pagsisisi ko noon na nagtiwala ako sa isang tao na hindi ko gaanong kilala. Ang hindi ko alam magiging dahilan siya para mawala ang pinakamamahal kong anak. Nang magkaharap kami ni Clarice ay gusto ko talaga siyang saktan, sabunutan at sampalin. Pero naiyak na lang ako at habang paulit-ulit na tinatanong sa kanya kung paano niya nagawa yun sa anak ko. Tinuring ko siyang parte ng pamilya at minahal siya ng kaisa-isa naming anak. Bilang tunay na kapatid. Humingi siya ng kapatawaran pero hindi ko yun maibigay sa kanya. Dahil alam ko na hindi na maibabalik pa ang buhay ng pinakamamahal kong anak. Itinuloy po namin ang pagsampa ng kaso sa kanya, kaya lang habang nililitis iyon, ay namatay sa bilangguan si Clarice. Nakita na lamang daw ito ng mga kapwa preso na hindi na humihinga at akala pa nila noong una ay natutulog lang. Yun pala ay namatay na ito sa bangungot. Hindi nagtagal, nakarating din sa amin ang balitang natagpuan na ring patay ang boyfriend niyang si Renato. Nahuli daw kasi itong nagnanakaw sa isang pabrika kasama ang 2 pang lalaki. Nabaril si Renato ng isang security guard. Nang ambahan nito ng saksak. Kahit wala na mga taong naging dahilan kung bakit nawala sa amin si Aryan, hindi pa rin gumaan ang loob ko. Hindi po sapat ang mga nangyari sa kanila upang maibsan ang pasakit na meron kami sa aming dibdib.
Ni hindi ko man lang sila nakitang naghihirap sa loob ng bilangguan. Nakakalungkot pero kailangan naming mag-move on ng asawa ko dahil wala na kaming magagawa. Mahigit 5 taon na po ang nakalipas mula nang mawala sa amin ni Noel ang nag-iisa naming anak na si Aryan. Hanggang ngayon ay naiiyak pa rin ako, pero patuloy akong lumalaban sa buhay. Iniisip ko na lang na kasama ko pa rin ang asawa ko. At sigurado ako na ayaw ni Aryan na makita kaming nalulungkot ng papa niya. Maraming salamat po, Mama Ganda, sa pagbasa sa aking sulat. Umaasa ako na kahit paano, nakapag-iwan ito ng aral sa buhay ng ating mga kabarangay. Na ang tiwala ay hindi natin dapat basta ibinibigay sa mga taong hindi naman talaga natin gaano kilala. Ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay. Josie. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!